Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so, maikwento ko lang yung nangyari sa akin nung last year. Ayan, so, um, ito yung patutuo ko din sa lahat ng nangyari. Madaming nangyari simula nung dumating sa akin yung presence na ito ng Panginoon. So, talagang nandun talaga na namangha, kahit ako namamangha sa mga nangyari, sa mga nakikita kong himala na para sa ibang tao. Syempre, para din sa akin. Ayan. So, yung presence ng Panginoon ay hindi lang naman para sa akin, yan ay para sa lahat din. Ayan. So, nung birthday ko nangyari. Ayan. Nandun talaga yung wish ko na yun, basta yun na yun. Nandun talaga yung eksaktong nangyari. Pinagbigyan ako ng Panginoon na maging masaya sa araw na yun ng birthday ko. Tapos na kaming kumain sa restaurant ng mga pamangkin ko, kasi mga pamangkin ko yung mga kasama ko na ng birthday ko. May kapatid akong kasama, isa lang. Tapos, pauwi na kami noon. Tapos, sakto magbabayad ako ng bill. Ayan, patutuo ko lang po ito. Pero talagang maraming himalang nangyari. Yung naikwento ko ngayon sa inyo. Tapos, yung babae sa counter, doon po ito nangyari sa SM Batangas. Ayan. So, hindi ko alam kung pag nakita ko ng babae doon, kilala niya pa ako. Ayan. Pero nung nakaraang year lang to nangyari, 2023, October. Ayan. Birthday ko yon. Pagkatapos ng birthday ko, so nagbayad ako ng bill. Nung nagbayad ako ng bill, ayan, saktong nag-uusap sila ng kaibigan niya na pupunta daw ako sa albularyo, magpapatapal daw siya uli sa albularyo, baka daw siya namamasamaan kasi sumasakit na naman daw yung ulo niya. Basta-basta na lang daw nangyayari yun. So, pakinig ko yun kasi nandun ako sa pinaka-counter. Ako na yung magbabayad ng bill namin sa ilaw. So, yun. Sakto naman na may lakas ako ng loob nun na parang hindi mawari na naman yung aking pakiramdam. Yung parang basta yung pakiramdam ko ay happy sa kaloob-looban. Talagang nagagawa ko siya nandun talaga yung presence ng Panginoon na go. Pag yung nararamdaman mo yung masaya, alam mo yun, yung peaceful ka, tapos ready ka uli para gamitin ng Panginoon sa paggawa ng kabutihan sa ibang tao. So, yun. Tinanong ko si ate, sa SM Batangas po yun, doon sa may customer service sa baba, sa first floor. Tapat ng, sa may damitan. Ayan. Tapos po, tapat ng mga, basta tapat yun ng mga damitan. Ayan. Pang lalaki. Ayan. Tapos, sabi ko kay ate, okay lang po ba ipag-pray ko kayo? Sabi ko gano'n. Kasi, masaya ako nung araw na yung birthday ko. So, nandun talaga na ang saya-saya ng pakaramdam ko. Tapos malakas ang loob ko noon na tanungin siya. Tapos sabi niya, nang walang problema. Sabi ko, kasi napakinggan ko kayo na nag-uusap kayo, punta kayo sa albularyo, masakit yung ulo nyo, ganon. So, alam niyo po, sabi ko ganon, sa ating Panginoon, walang imposible, tanggal agad dyan. Sa pagsabi ko ng ganon, tapos sabi ko, gayahin mo lang ako ha, sabi ko ganon, kay ate, gayahin mo lang ako ha. Tapos ginaya niya ako kung ano yung sinabi ko, ginaya niya. Pagkatapos nun, boom. Sabi ni ate,
wow, bilis na wala. Ang tuwa niya, wow, napamangha siya eh. Sabi ko, maniwala ka sa Panginoon. Ayan. Ganyan, tanggalin ng Panginoon ang ating paghirap. Exactly na sinabi ko, nakalimutan ko, pero sinabi ko, ayan, maniwala ka sa Panginoon. Ayan, talaga pong, yun ay nangyari, kaya naikwento ko sa inyo. Tapos, yung pakiramdam ko noon ay parang wow. Like parang wow. Basta makagawa ko ng kabutihan, parang may kakaibang something na ang saya-saya dun sa loob, sa kaloob-looban, ang saya-saya na hindi ko ma-explain. Basta ganun ang nangyari. So, sabi ko talaga, wow, talagang gusto ko talaga yung mga eksenang, yung nakikita ko talaga yung ginagawa ng presence ng Panginoon na gano'n, na talaga ang sarap sa pakiramdam. Kahit ako napapawaw sa mga nangyayaring himala. Wow. Tapos yun, kaya sabi ko, wow, natural na kasiyahan lang, na birthday mo, yan, simple lang yan. Pero, pag yun nakatulong ka na sa ibang tao na spiritual, tapos napasaya mo yung ibang tao na maging maayos ang pakiramdam, parang saya-saya mo. Hindi lang yung basta yan ay normal na kasiyahan, talagang naramdaman mo sa loob-looban yung kasiyahan na naramdaman mo, na naramdaman din nung tao na yun, na nakareceive ng kanyang kagalingan, ayan, sa pamagitan ng presence ng ating Panginoon. Kaya wow, tuwan-tuwa talaga ako sa nangyaring iyon. At hindi lang yun talaga yung mga eksena na nangyari sa buhay ko. Yan ay patotoo ko po, na talagang kung paano kumilos sa buhay ko ang presence ng Panginoon. Syempre, yan. So, katotohanan po yun. Kaya, yung pagpapagaling ng ating Panginoon ay patuloy po iyang ginagawa ng Panginoon. Ano po? Amen. So, maaring ikaw din mismo gamitin ng Panginoon. Ayan. Basta maging open ka sa Panginoon, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo, at alam mo yun, pagbuksan mo siya. Pagbuksan mo ang Panginoon sa puso mo. At malalaman mo, maintindihan mo, makikita mo kung gaano kabuti ng Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa iyo. Hindi lang sa iyo, para sa ibang tao. Amen. So, ano man ang kasinungalingan na maririnig mo, kasi may kasinungalingan, pero hindi yun ang iyong pakikinggan. Talagang pakikinggan mo talaga yung Panginoon, yung kasiyahan. Alam mo yun, yung pagtulong mo sa ibang tao, kung paano matuwa yung iyong kaloob-looban, kung paano, alam mo yun, sarap sa pakiramdam lahat ng nangyayaring gano'n, na makikita mo mismo sa mata. Alam mo, spiritual. Wow. Ayan, so, yan ay katotohanan, dahil ito, patotoo ko to, na talagang ganun talaga yung ginagawa ng Panginoon para sa lahat ng tao. Amen. Dahil ayon dito sa Matthew chapter 4 verse 20 to 25. Ayan. So, talagang sakripisyo noon ng ating Panginoon para sa lahat ng tao ay para laang maibsan yung paghihirap, pasakit ng mga tao, para lang maligtas sila, para lang maimulat sila sa katotohanan. Ginagawa yun ng Panginoon para po sa kanila. Amen. Para po sa atin. Ayan. So, ito sa Matthew chapter 4 verse 23 to 25. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nilibot ang buong Galilea. Ayan nyo po guys, gaano kalawak ng Galilea. Para lang sabihin, para lang tulungan ng Panginoon, para imulat ng Panginoon ang mga tao na makakasalubong niya, makikita niya, at makakarinig ng mga sasabihin niya. Amen. Ayan. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman.
Ayan, pinagagaling niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Ayan, pinagaling. Ayun, di ba po? Dahil dito, sinundan siya ng napakaraming tao buwat sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Wow! Ilang lugar ito. Lahat ng lugar ng mga ito, sinusundan siya ng mga naniniwala at nananalig sa Panginoon. Napakaraming tao na nakakakita ng himala sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming tao to dahil mula sa Galilea, mula sa Decapolis, mula sa Jerusalem, mula sa Judea, mula sa ibayo ng Jordan. Wow, ganun karami ng tao yun na tagasunod ng Panginoong Jesucristo dahil nakita yung katotohanan na yun. Nakita yung spiritual na ginagawa ng Panginoon. Nakita ng mga taong ito yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon, ng ating Diyos Ama para sa lahat ng taong yun. Para lang ay sila ay mamulat sa katotohanan at hindi mapahamak. Wow, para laan sila ay gumaling. Para laan sila ay tuluyang maghilom yung sugat. Para lamang sila ay makalaya sa pagkakakadena sa kanila ng kaaway. Diba? Wow, napakabuti ng ating Panginoon, napakabuti ng ating Diyos Ama. Siyempre, lahat ng yan ay yan ang kagustuhan, lahat ng ating Diyos Ama para sa atin, yung kagandahang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya yan nyo guys, hanggang ngayon, kaya ikaw kapatid, kaya kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, maniwala ka ng buong puso mo, tanggapin mo siya, maging open ka na gamitin ng Panginoon sa paggawa ng kabutihan sa ibang tao, kasi doon mo talaga mararamdaman kung gaano kabuti talaga ng Panginoon. Doon mo mararamdaman na hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Doon mo mararamdaman talaga na wow, may talagang may pangako na pinagkaloob ang Panginoon. At talaga may mga pangako na marireceive ka. Ayan, yan ay katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ng presence na ito. Amen. So, katotohanan po iyan. So, kung namulat ka sa katotohanan na ito, naway tanggapin mo kapatid. Amen. So, ito, i-bless kita kapatid. I-bless kita sa pamamagitan ng presence na ito, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ng presence na ito. Amen. Maniwala ka. Gusto kong maramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. Kung ikaw ay naghihirap ngayon din, may masakit sa iyo, nahirapan ka, may masakit, saan may masakit sa iyo? Sa puson, sa likod, sa ulo, sa leeg, sa labi, kahit sa parte ng katawan mo. Kapatid, surrender ka ngayon sa Panginoon. Tapos, ilagay mo yung kamay mo sa may masakit. Ilagay mo kahit sa parte ng katawan mo, sa pamamagitan ng bidyong ito, sinasabi ko, gagaling ka. Mawawala yung sakit na yan. Hihilumin niya ng Panginoon. Amen. Ayan. Surrender ka sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Sabihin mo, Lord, gusto ko pong gumaling. Gayahin mo ako. Lord, gusto ko pong gumaling. Sa sakit ko pong ito, ilagay mo yung kamay mo kung saan may masakit. Gusto ko pong gumaling sa nararamdaman na sakit na ito, sa sakit na ito. Hawakan mo, Panginoon. Hilumin mo nang hindi ko na maramdaman. Hilumin mo na yung sugat. Tanggalin mo na yung sakit. Sirain mo na, wasakin mo na ang kadena ng lagay ng kaaway.
Thank you, Lord Jesus. Touch Holy Spirit. Thank you, Lord. Touch Holy Spirit in Jesus' name. Thank you, Lord. Lahat ng masakit na yan, 100% healed. Receive your, tanggapin mo yung kagalingan mo. Thank you, Lord Jesus. Tanggapin mo yung himala sa buhay mo. Tanggapin mo yung kagalingan na yan. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Touch Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Wow. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, ayan. Kung naramdaman mo yung kapatid, yung himala na yan, yung kagalingan na yan, na para sa'yo, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Wow. Thank you, Lord. So, maraming salamat mga kapatid at gusto ko tang i-bless bago matapos ang video ito. Naway sa pamamagitan ng video ito, sa pamamagitan ng presence na ito, nakasama natin ng Espiritu ng Diyos. Binibigyan kita ng kapayapaan. Thank you, Lord Jesus. At lahat ng gagawin mo o gawain mo ay laging mag-uugat sa pag-ibig. In Jesus' name. At lalong tumibay ang pananalig mo sa Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless sa'yo, kapatid. Amen.